Mahirap kasi i-impeach si Pipi Sara, so kakasuhan na lang. Anytime daw ay pwede nang arestuhin si Pipi Sara. Uy! Grabe! Na-interview si Matibag kabibig. Sabi niya dito, anytime, basta may kaso na kay Pipi Sara, pwede na siyang arestuhin. Hala ka! Ano man naman to? Hindi kayang ipa-impeach si Pipi Sara, ipakukulong na lang. Nangyari, ang gulo-gulo ng Pilipinas. Instead na bigyang pansin itong sobrang pagbaha, sira-sirang mga flood control projects, pero nakafocus pa rin sila kay VP Sara. Parang walang pakialam sila sa mga taong mahihirap, na yung mga bahay nasisira, nagigiba, kasi naanod sa baha, yung mga walang pagkain, kasi hindi makalabas, it's because walang makuhang trabaho. Yung ganun kabibig ba? Pero ang focus nila, VP Sara, ipa-impeach. Halata namang hindi ma-impeach si VP Sara. Ngayon, gusto nilang kasuhan, ipakulong, at taghihintay lang sila ng warrant of arrest. Naku po, ano ba naman? Totoo ba to kabibig? Grabe naman to si Matibag. Lahat ng mga bumangga kay Matibag, tibag. Pero ang tanong, kung babanggain mo ba Matibag si VP Sara, kaya mo ba? Nako, knowing nakita natin ang ating mga lawyers si VP Sara. And alam nyo kabibig, mas maganda na nagkaroon ng impeachment, no? Kasi kung magkakaso sila kay VP Sara, iwan na naman silang ebidensya. Kulang-kulang ang ebidensya. And I'm sure hindi naman hahayaan ng Senado na nagtatrial pa nga tayo tapos ikukulong nyo na. Ano ba? Tapos yung nag-witness ang si Matibag, kulang-kulang naman po yung mga sinasabi niya. Kaya ito kabibig, grabe yung confident si Matibag. Malabo kasi ang impeachment kay VP Sara, kaya nag-isip na sila ng plan B na ipakukulong na lang. We're praying talaga. Grabe naman, we're praying talaga na makulong si VP Sara, sabi ni Eman Lopez. Basta pag gumalaw si Matibag, lahat ng agency na naka-align sa kanya, lahat talaga ay mag-follow kay Matibag. Ganun ba ka-powerful si Matibag? Ano yung kaso nyo? Secret. Time will come. Natibag siya, Enjoy ni Matibag ang limelight. Kagaya siya ni Tory noon, na sobrang ganda ng limelight ni Tory. Naghahamon nga si Tory ng suntukan kay Baste. Tapos, sikat si Tory. Pinag-uusapan si Tory. Pero later, bigyan na lang tinapon ni BBM si Tory. Ngayon si Matibag, lahat titibagin. Kikita naman nila na hindi masyadong impactful ang impeachment ni VP Sara, at nakikita nila mas lalong tumataas ang trust rating ni VP Sara, mas lalong naiintindihan ng tao ang mga dinidiscuss na mga sa impeachment ni VP, grounds for impeachment ni VP Sara, at nakikita ng mga tao na walang basihan ang kailang impeachment ni VP Sara. So naghanap sila ng way na kung saan masisira talaga si VP Sara, at yon ay ikulong si VP Sara. Meron na po, may nakapile na po tayo. Just waiting for the resolution of the Department of Justice. So anytime po pwede natin siyang arrestuhin. Pag lumabas po yung resolution niyan, ipapile po sa court. So it will depend on that. Attorney, hindi ba masyadong bad optics yung Ang complaint against the Vice President? Sino muna yung tanong? Kasi kayo Ipafile ng ombudsman, sir. Sa ombudsman. Ano pong ipapile na complaint? Nandun po muna tayo sa criminal case muna na pinail namin sa DOJ. So we are awaiting the resolution po. How soon? Well, depende po sa DOJ, but we are awaiting. We're praying na sana po lumabas na. Sir, di ba matagal na masyado bago maglabas ng resolution ng DOJ? Since last year pa na-file yung complaint, sir. Well, may procedure po sila, and I cannot speak for their procedure. Attorney, hindi mo ba bad optics or bad optics yung baka makasuwari makulong si Vice President Sara Duterte?
sa kanyang mga support. That is a political question that I rather not answer. Pasensya na po. Ano po? Gaano po katiba yung mga ebidensya natin na against VP Sara for her to be arrested? Wala pa po tayo sa arrested. Yung kailangan po muna, may resolution po yung Department of Justice. And narinig nyo naman po kanina, we base it on resolution, Memorandum Circular number 20 ng DOJ, that there is a reasonable certainty of conviction pag ipinay sa court. Yun na po yung standard na sinunod. Attorney, ba't po nasama yung mga previous press conference ni Vice President Sara Duterte para doon sa threats niya kay Well, those are all considered kasi sabi ko nga kanina, it's confluence of events. Lahat yan, it's not an ordinary threat. Titignan mo yung pattern of behavior mo. Kaya kasama ko yun. Attorney, sino po yung binabanggit ninyo na meron na kayong... Hindi ko po pwedeng sabihin, narinig niya naman po. Kasi po, it will bungle their investigation. Are you investigating the VP SPG? Hindi po particularly BTSPG, pero sinasabi ko po rito, we are already identified the individuals. Pero member po ng AFP. Well, sinasabi ko nga po, merong mga member dyan ng AP, merong hindi. Pero wag nyo na pong pilitin na i-detalye natin dahil may investigation po. It's an open investigation case. Ano po? Mga ilan po yun? Hindi ko rin po pwedeng sabihin. Pasensya na po. Hanggang ngayon pa rin po, open pa rin po investigation. Of course, because the threat is a continuing threat to the President. Ano po? Narinig niyo naman. Narinig niyo po yun. Hindi siya dumalo. Grabe yung plano nila, no? Nagkawatak-watak ang kailang plano. Ang epekto nito, tayong mga Pilipino. Sirang flood control, sobrang daming basura, baha, tapos sabi ni BBM, wala tayong magagawa dyan. Grabe, BBM, no, walang nagawa, pero nung pangalawa o pangatlong zona mo, proud na proud ka sa flood control projects mo. Diba? Tapos kinarma ka, it's because nagmamarunong ka, naghahambog-hambog ka. So, ang nangyari, binaha. Doon nagsimula ang flood control project anomalies na diskubre. Diba? Pero alam nyo kami, Big, natatawa na lang ako sa PBBM admin kasi mas focus sila kay VP Sara kumpara sa problema ng Pilipinas. Mas focus sila kay VP Sara, it's because takot sila na kung makaupo si VP Sara bilang presidente, wala. End of their life na talaga. Kaya wala silang pakialam sa ating mga Pilipino kung binahaan ba tayo or naano ba yung bahay natin, wala ba tayong pagkain, mahal lahat. Bigas, produkto ng petrolyo, lahat, wala silang pakialam dyan. Mas focus sila na ma-impeach si VP Sara or makulong si VP Sara. Hahanapan nila ang kaso, even though yung kaso sobrang lambot. Hindi strong case eh. Pero si Matibag confident na confident. And he said, we are praying. Hala, grabe yung panalangin ni Matibag na maglabas ng resolusyon at talagang because of that resolution, pwede nang magsampa sila ng kaso kay VP Sara. O panoorin nyo si Matibag, watch this video. Libo-libong ektarya ng lupa ay nalagyan na ng patubig sa buong bansa at libo-libong ektarya pa ang patutubigan. Grabe ka, barangay. Diyos kong basura to. Sa harap po to ng Redemptorist Church. Tabi ng SNR. Diyan sa ilalim ng LRT. Ayan o, LRT o. Grabe. Ayos kaya. Waste management. Grabe, boss. Tingnan ninyo yan. Yan ang sinasabi ko sa ating mga Pilipino. Ang daming sinisisi. Hindi kasalanan to ng flood control. Ah. Ayan, ha? O kung flood control to, basura to, may nakikita nyo, ha? O kita nyo yung taong yun, susum ko, ha? Nakalubog sa tubig. Pero hindi makalubog kasi puno-puno ng basura. Ayan, mga kabarangay. Grabing basura to. Diyos ko. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kadaming basura, mga kabarangay. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig baha sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila
at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog sa tubig. Yuse Claire, mag-ano lang po ako na yung ating po mga kababayan maging mapanuri kasi marami rin pong kumalat na fake news nitong nakaraang mga araw, particularly yung isang post na nag-viral na marami po nag-share na sobra daw po lalim ng tubig sa Balintawak nitong nakaraang araw, which is not true. Wala pong pagbaha sa Balintawak area. In fact, yung isang nag-post, tinake down na po niya kasi marami pong nag-comment doon sa kanyang post na hindi totoo yan, kadadaan ko lang dyan. Marami pong nag-post ng ganoon. So, sana po yung ating mga kababayan iwasan yung pag-post ng fake news, maging mapanuri doon sa kanilang isineshare para po hindi rin magdulot ng kalituhan sa ating po mga kababayan. Bago tayo magtapos sa ating mga panauhin, meron lang po tayong katanungan kay Chairman na Don Artes. Sir, sa tagal-tagal na po natin nakikita yung mga pagtaas ng tubig baha sa ibang lugar. Ano po yung nakita na cause usually? Meron po bang structure na nakaharang o purely basura? Well, combination po siguro, Yuse Claire, kasi marami pa rin po tayong mga ISFs na nakatungtong sa tubig yung pong kanilang mga bahay at doon nga rin nga po sila nagtatapon ng basura. So, sama-sama na po yan. Pero meron din po, like sa Main Avenue, recently tumataas po yung tubig dyan. Minsan hindi po halos madaanan sa Elong EDSA. Nung amin pong sinuri, may isang pipe ng isang utility company na tumawid po doon sa drainage na pag may basura po, naiipon din. So, naalis po namin yung basura, kaya po siguro itong nakaraan, despite the rains, hindi po tumaas yung tubig sa Main Avenue sa EDSA. Pero na-notify na rin po namin yung may-ari po noong pipe na kung pwede po ay alsin or ilipat or ilalim at least doon po sa drainage para po hindi maka-obstruct ng daloy po ng tubig. Meron ba kayo nakita, let's say, mga building, structure na nakakos para hindi mabilis dumalo yung tubig baha? Meron din po at yan po ay pinadadala natin ng notice of violation kahit nga po mag-violate lang noong easement rule po natin na at least 3 meters, pinadadalan po natin ng notice of violation. Isa nga po sa particular na aming nakita, yung sa Las Piñas po, na lumiit po yung ilog dahil po natayuan po ng karsada na sa amin pong opinyon ay nagpapabagal po ng daloy ng tubig na nagiging dahilan po ng pagbaha doon sa low-lying area ng Las Piñas at Parañaque po. Okay, sir, maliban dito sa kalsada, let's say, condominium, bahay, or whatever, pinapadala nyo ng sulat, ano ang dapat nilang gawin? Pinagigiba po namin. May nangyari na po bang Meron ito? na po. Meron Okay. na po kaming mga napagiba na Opo. mga struktura. Kahit nga po yung violation lang ng 3-meter easement rule, ang problem po namin ay yung pong mga ISF dahil kinakailangan po silang i-relocate bago po maalis yung kanilang pong mga bahay. Pero yung informal settlers po, di ba, may obligasyon dito ay ang local government units. Local government po at DSUD po. Kailangan maghanap po ng relocation site para po sa kanila. So, sana po makakuha kami ng record, if ever, doon sa mga natanggal, na nagiba, para mapakita din natin sa taong bayan na may ginagawa tayo. Meron naman po. Opo. Regarding dun, sir, sa Marikina Pumping Station, sabi niyo po, may time na hindi siya gumana because May nag-overheat? nag-trip daw po na electrical component according to tinawagan ko po yung main contractor. Bumibili daw sila ng pyesa na hopefully makabit today. Pero at the same time, Yuse Claire, nagpadala na rin po ako ng technical staff para po magtumulong na para nga po maisaayos within the day yung pong 2 pumping stations.
So, yung lumalabas na nakita nyo, na nagiging cause, basura siya. Kasama po talaga. Malaking parte po rin yung pong basura sa pagbagal ng daloy ng tubig. At ganoon din po, nagko-cost po talaga siya ng flash flood, lalo-lalo na po sa ating mga kalsada. Ayun. So, sabi nga, may kasabihan tayo, basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. So, sa mga kababayan natin, kasi ang dali pong manita or mag point finger sa gobyerno. Ang pamahalaan naman po ay talagang ginagawa ang lahat. Pero sana, lahat po tayo, lahat ng mga kababayan natin, meron po kayong obligasyon para maiwasan po natin yung ganitong klase ng pagbaha. Marami po talagang basura nakikita para nagbabara. Nung nakaraang taon, may nakita po tayo sofa na nakaharang mismo sa daluyan ng tubig. Refrigerator. So, maging responsable rin po tayo. Kasi ang nakikita ng iba na madalas na mamintas ay puro gobyerno lamang po. Lahat po tayo ay dapat na kumilos para. O, napanood yun na, kabibig. So, ano ang iyong reaction? Yung mga nabahaan dyan, okay lang? Okay lang ba kaya dyan? Yung mga politiko na sabi na, let's move on, forward. Let's move forward sa flood control. May naalala ako. Si Erwin Tulfo, let's move forward daw. Huwag na natin pag-usapan yung flood control. Mas may marami pang problema ang Pilipinas, sabi ni, Erwin Tulfo. O ngayon, binaha ng todo Erwin Tulfo. So, let's move forward. Huwag na natin pag-usapan ang flood control kasi yung pangalan mo ay naisambit sa 18 ex-Marines. So, huwag nang pag-usapan. So, kung wala pa yung pangalan mo dyan, pwedeng pag-usapan. Pero nandun ang pangalan mo, ay huwag nang pag-usapan. Let's move forward. Kasi maraming pang problema ang Pilipinas. Ano bang problema ng Pilipinas na nabigyan ng solusyon niyo? Wala naman na. Mas lalong naglubok ang Pilipinas, mas lalong binaha ang Pilipinas. Literally, binaha tayo, pero mas lalo tayong binaha sa problema, mga kabibig. Diba? So, ano ang iyong reaction, kabibig, na ngayon ay naghihintay? We're praying, nanalangin si Matibag na sana lumabas ang resolusyon at makasuhan na si Bibi Sara, mapakulong na si Bibi Sara, and party-party ulit sila.